Po. Sabi nga sa kanta, mapalad ang bansa sa kanya'y sumusunod. Mapalad ang bansa, mapalad din ang tahanan. Amen? Na sumusunod sa kanya. Hallelujah. Kaya huwag tayong manawa na ipanalangin ang ating mga kasama sa bahay. Amen? Kung tayo ay isa lamang sa loob ng tahanan na titiwala ka hiniwala sa Lord, tayo ang gagamitin na ilaw at asin sa tahanan. Amen? At walang imposible sa Lord, walang mahirap sa Kanya. Makakakita ng liwanag ng ating mga kasama sa loob ng tahanan. Amen? So bago po tayo magsimula, nakakumpul natin. Ayan. So, ang topic natin ngayon ay ito sa mga parable ni Jesus Christ. Parable of the sower. Ayan. So, bago po natin basahin ang parable of the sower, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Lord Jesus, maraming salamat po, God, sa umagang ito na ibinigay mo sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoong Jesus, sa pagkakataon na muling mapabulay-bulayan ng inyong mga salita, O God. Gamitin mo, Panginoon, ang inyong lingkod upang maglilibig, Panginoon, at patuloy na maihayag ang iyong nais gamit ng inyong mga salita, O God. Lord, itago mo ko sa iyong likuran. Ikaw lamang ang makita, O God. Dahil, Lord, batid ko na wala akong magagawa, Panginoon, kung wala ka sa buhay ko. Wala akong magagawa, Panginoon, wala akong maipagmamalaki dahil lahat ng bagay na meron sa akin ay galing sa iyo lamang. Kaya sa umagang ito, God, gamitin mo po ako upang maihayag ang iyong nais sabihin. And Lord, give us teachable hearts, O God, para patuloy na magrema, Panginoon, ang iyong mga salita at maging katagumpayan namin ito, God, sa aming takbuhin sa buhay namin, O God. Lord Jesus, ikaw siyang patuloy na sumama sa amin. Let your Holy Spirit guide us, O God. Let your Holy Spirit be with us, O God. And Lord, ikaw siyang patuloy na mamuna sa bawat isa sa mga kasama po namin na wala po sa umagang ito. Batid mo ang kanilang kadahilanan, and we pray, Father, O God, na patuloy mo silang pagpalain, O God, na saan man sila sa oras na ito, O God. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Jesus, O God. Ayan. So, parable of the sower. Isa yan sa mga parable ni Jesus Christ. Si Jesus, kapag nagtuturo mo siya, gumagamit siya ng mga parable. At isa yan yung parable of the sower. Yung parable of the sower, makikita natin yan sa three books ng New Testament. Ayan, ato pa po. Yung books nila is Matthew 13:1-9, Matthew 13:18-23, Mark 4:13-20, Luke 8:11-15, Luke 4:4-8. So, basahin muna natin yung nasa Matthew. Ayan. So, nakita niyo po ba? Kung hindi po nakita sa Bible, na lang po pero sa Tagalog po babasahin lang. Matthew 13:1-9. Nang araw din iyon ay lumabas si Jesus sa bahay at umupo sa tabi ng dagat. Nagtipon-tipon sa palibot niya ang napakaraming tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at umupo roon. Samantalang, ang lahat ng tao ay nakatayo sa baybayin at nagsalita siya sa kanila ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga na sinasabi, makinig kayo, isang manghahasik ang humayo upang maghasik. Habang siya'y naghahasik, may mga pinhing nahulog sa gabindaan. At dumating ang mga ibon at kinain nila ang mga ito. Ang iba naman nahulog sa batuhan na doon kakaunti lamang ang lupa. Kaagad silang sumibol, yamang hindi malalim ang lupa. Kaya't pagsikat ng araw, ang mga iyon ay natuyo at dahil sa walang ugat ang mga iyon ay tuluyang malalita. Ang iba ay nahulog sa mga tinikan. Lumaki ang mga tinik at sinakal ang mga iyon. Ang iba ay nahulog sa mabuting lupa at namunga. Ang iba ay 100, ang iba ay 60, ang iba ay 30. Ang mga may pandinig ay nakinig.
Next po natin is yung Matthew 13:18 to 23. Ito po yung paliwanag sa talinghaga tungkol sa manghahasik. Pakinggan ninyo ang talinghaga ng manghahasik. Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at hindi niya ito inuunawa, darating ang masama at aagawin ang naihasik sa kanyang puso at ang naihasik sa tabindaan. Ito ang naihasik sa tabindaan. 20, ang napahasik sa mga batuhan ay iyong nakikinig ng salita at agad niyang tinanggap ito na may kagalakan. Gayunmay, hindi siya nagkaugat, kundi sandali lamang tumatagal. At kapag lumaking ang kapangyarihan at kapag-uusig dahil sa salita, ay kaagad siyang natitisod. Ang napahasik sa mga tinikan ay iyong nakikinig ng salita. Ngunit ang kabalisahan ng sanlibutan at ang daya ng mga kayamanan ay sumakal sa salita, at iyon ay nagiging walang bunga. Ang napahasik naman sa mabuting lupa ay iyong nakikinig ng salita at inuunawa ito, kasi talagang namumunga. Ang isa ay 100, ang iba ay 60, at ang iba ay 30. Yun po yung sinasabi sa Matthew. Pumunta naman po tayo sa Mark. Sabi sa Mark 4 verses 13 to 20, at sinabi niya sa kanila, hindi ba ninyo nalalaman ang talinghagang ito? Paano nga ninyo mauunawaan ang lahat ng talinghaga? Ang nanghahasik ay naghahasik ng salita. Ito ang mga nasa tabi ng daan na nahasikan ng salita. Nang kanilang mapakinggan ito, agad dumating si Satanas at inagaw ang salitang inihasik sa kanila. Gayon din naman ang mga nahasik sa batuhan, nang marinig nila ang salita, agad nila itong tinanggap na may dala, at hindi ito nagkaugat sa kanilang sarili, kundi panandalian lamang. Kaya't nang dumating ang kapighatian o ang mga pag-uusig dahil sa salita, kaagad silang tumalikod. Ang iba'y nahasik sa tinikan. Ang mga ito ang nakinig ng salita. Ngunit, ang mga alalahanin ng sanlibutan, ang pang-akit ng mga kayamanan, at ang mga pagnanasa ng ibang bagay ay pumasok at sinakal ang salita, at ito'y hindi nakapamunga. Ang mga ito ang nahasik sa mabuting lupa. Narinig nila ang salita, sinanggap ito, at namumunga ng 30, 60, at 100. So, yun po yung nasa Mark. Ngayon, punta po tayo sa Luke. Siyempre, babasahin po natin yan. 3 Gospels, di ba po? Kasi bawat gospel, bawat book po, talaga naman mauunawaan natin ano ba yung ibig sabihin ng mga hasik, ano ba yung naihasik, saan ba yung naihasik. So, sa Luke chapter 8, verses 4 to 8, nang nagtipon ng napakaraming tao at dumating ang mga tao mula sa bayan-bayan, ay nagsalita siya sa pamamagitan ng isang talinghaga. Ang isang manghahasik ay humayo upang manghasik ng lihim. Sa kanyang panghahasik, ang ilan ay nahulog sa tabi ng daan, napagyapakan at ito'y kinain ng mga ibon sa himpapawid. Ang iba nahulog sa bato, at sa pagtubo nito, ito ay napuyo sapagkat walang halumigmig. At ang iba'y nahulog sa mga tinikan, at ang tinik ay tumubong kasama nito, at ito'y sinakal. At ang iba'y nahulog sa mabuting lupa, tumubo at nagbunga ng tig 100. Pagkatapos ng sabihin ng mga bagay na to, siya ay sumigaw. Dito sa group, siya ay sumigaw. Ang mga may taingang pandinig ay makinig. So, sa 11 to 15 naman po, ngayon ito ang talinghaga ng ang hindi ay ang salita ng Diyos. Ang mga nasa tabi ng daan ay ang mga nakinig.
Pagkatapos ay dumating ang Diablo at inagaw ang salita mula sa kanilang mga puso upang hindi sila sumampalataya at maligtas. At ang mga nasa bato ay sila na pagkatapos makarinig ay tinanggap na may galak ng salita. Subalit ang mga ito'y walang ugat. Sila'y sumampalataya ng sandaling panahon lamang at sa panahon ng pagsubok ay tumalikod. Ang nahulog naman sa binikan ay ang mga nakinig, subalit sa kanilang pagpapatuloy ay sinakal sila ng mga alalahanin, mga kayamanan, at mga kalayawan sa buhay, at ang kanilang bunga ay hindi gumulang. At ang nahulog sa mabuting lupa ay sila na pagkatapos marinig ang salita ay iningatan ito sa isang tapat at mabuting puso at nagbubunga ng may pagkaganda. So, mapapansin natin, iba-iba yung way of speaking dun sa bawat book. Diba? Sa Matthew, ang sabi na away. Sa Mark, sinabi si Satanas. Sa Lucas, sinabi ang Diablo. Diba? Kaya kung papansin natin, napaka-importante talaga na binabasa natin siya per book. Kasi may iba sasabihin, nabasa ko na sa Matthew yan, pareho lang yan sa Mark, saka sa Luke. Pero kung unawaan natin, ay kung babasahin natin lahat sila, mas mauunawaan natin kung ano ang pinapasabi, meaning ng mga parable ni Jesus Christ. So, meron po tayong mga nakitang characters dito sa Parable of the Sower. Una is of course yung sower, mga hasip. Diba? Ang sabi po, ang mga hasip, siya yung naghahayag ng salita ng Diyos. Originally, it was Jesus. Amen? Diba siya ngayon nagbigay ng parable. Pero nung na-ascend si Jesus, binigay niya sa atin yung Great Commission. So tayo yung naghahasik ng salita ng Diyos. Pero itong parable of the sower, para yan sa lahat Para yan sa lahat. Regardless kung Christian ka, malalim ka sa Lord, o hindi, ang parable of the sower, para yan sa lahat. Pero again, dito, ang sower is ang mga hasik, the one who share the gospel. Next is yung seed. Yun na mismo yung gospel. Sabi sa Mark 4:14, ano sabi doon? Ang mga hasik ay naghahasik ng salita. So, in other words, yung seed is yung gospel. Then soil. Soil, yung apat na klase ng lupa. It is a response of our heart or condition ng ating mga puso. Kung paano natin tatanggapin ang salita ng Diyos. Amen? And then last, yung root is yung faith, yung ugat. And then yung fruit is the result of our heart's response. So yan yung mga makikita natin sa parable of the sower. Ayan. So, sa parable of the sower, kagaya ng sinabi dito, may apat na klase ng lupa. Amen? So, ang apat na, yan yung apat na klase ng lupa. Yung lupa is yung ating puso. Ayan. So, tandaan po natin, hindi yan stages ng buhay natin, Hindi yan yung minsan para akong bato, minsan para akong pilikan. Hindi po ganun yan. Yan po ay yung mismo response ninyo. Response natin sa salita ng Lord. Hindi pwede yung minsan para akong pilikan, minsan para akong mabuting lupa naman. Hindi ganun yun. Huwag natin i-mislead ang ating mga sarili. Yan tayo. Ikaw yung mamimilinan, ano bang magiging response ng puso mo? Amen? So, simulan natin sa una. Medyo galit siya, no? Ayan. Tabing daan or roadside soil. Yung roadside soil, makikita natin siya sa Matthew 13,
verses 4. Dinhing nahulog sa tabing daan, dumating ang mga ibon at kinain nila ang mga ito. Ang mga buto or seed na nahulog sa tabing daan, vulnerable yan sa mga ibon. Sabi nga sa Mark, tinatapak-tapakan pa eh. Di ba? So, ibig sabihin, kapag ang isang buto, tinapon mo sa tabing daan, wala talagang mangyayari dyan. Kakainin lang ng ibon yan. Di ba? Kakainin lang siya ng ibon. Madali siyang makuha ng kaaway. Narinig niya, pero wala siyang pakialam. Ganon ang roadside soil. Ganon ang tabing daan. Impenetratable. Hindi napasukan ng salita ng Lord. Narinig niya, pero hindi niya naintindihan. Diba? Sabi dito sa, kung tingnan natin, ano ba yung ibon? Anong sabi? Ano daw ba ang ibon? Ang ibon ay si Satanas. Ang ibon ay kaaway. Diba? Kasi madali siyang makuha. Tayo ba, paano tayo pag narinig ng salita ng Lord? Labas ay papasok ba sa kaliwang tenga, labas sa kanan? Ganun ba tayo? Kasi kung ganun tayo, mga kapatid, madali tayo makuha ng kaaway. Kung hindi natin inuunawa ang kanyang salita, madali tayong makuha ng kaaway. Amen? Kaya, huwag natin hayaan na yung salita ng Lord ay hindi tumimo sa ating mga puso. Dahil sayang. Sayang ang salita ng Diyos. Sabi sa Zechariah 7:12, they made their hearts as hard as stone, so they could not hear the instruction or the messages that the Lord of Heaven armies had sent them, but His Spirit through the earlier prophets. That is why the Lord of Heaven's armies was so angry with them. Sabi dyan, ang heart is hard as stone. At kapag ang puso mo ay matigas, parang bato, they could not hear, hindi mo maririnig ang instruction or message ng the Lord na binigay sa mga propeta. Kasi nga matigas ka. Diba? Pero walang imposible sa Lord. Kaya niyang palambutin kahit matigas na puso. Pero tayo ba mga kapatid? Paano ba tayo pag nakikinig tayo ng salita ng Lord? Okay, pag narinig natin, pero pag nasa labas na tayo, ay, hindi yan totoo? Diba? Dapat hindi tayo ganun. Dahil sayang ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay nakapangyarihan. Amen? Nakapangyarihan yan. Pero tayo, meron tayong desisyon kung tatanggapin ba natin ito o hindi. So, yun yung unang soil. Tabing daan. Next po, batuhan. Nalilagay ko ba yun? Ayun. Stony soil. Matthew 13:5-6. Ang iba naman nahulog sa batuhan. Doon nakaunti lamang ang lupa. At kaagad silang sumipon. Yamang hindi malalim ang lupa. Kaya, pagsikat ng araw, ang mga iyon ay natuyo at dahil sa walang ugat, ang mga iyon ay tuluyang nadalta. Sabi nga sa Luke, mga ganyang ugat ay ayun. Pagtubo nito natuyo sapagkat walang halong-hiti. So, in short, ang stony soil, sabi dyan, nagkaugat, pero di malalim. Shallow sila. Hindi sila ganun kalalim. Yay! Yay! Ito yung salita ng Lord. Tinanggap ko siya. Yay! O,
Yes, glory to God. Amen, amen. Pero, pag sikat ng araw, o kaya nagkaroon ng problema, wala na. Pinalimutan na ako ng Diyos. Hindi na ako pupunta dyan. Hindi yan totoo. Diba? Minsan, may mga Kristiyano na ganun pa rin. Shallow yung kanilang faith sa Lord. Makikita natin sila, maano naman sila. Pero kung nakita ko, bakit nagkaganyan yan? Kasi nagkaroon ng problema, wala na. Tumalikod na. Diba? Yung pagsikat ng araw na sinasabi yan, yan ay yung pagsikat ng problema. Hindi tayo exempted sa problema. Hindi porket nakilala natin si God, hindi na tayo magkakaroon ng problema. Hindi. Kahit tayo ay makakaranas ng kapagsubukan. Pero, gaano ba kalalim ang ugat ng ating pananampalataya? Yun yung tanong. Gaano tayo kalalim? May iba ang sasabihin, ang dami ko kasi problema, alis na ako sa ministry. Naintindihan na ako ni Lord. Diba? Ang magagawa natin sa kanila ay ipanalangin sila. Amen? Hindi naman natin sila pwedeng husgahan kung anong desisyon nila sa buhay. Pero, ang Diyos, batid niya lahat ng bagay. Amen? Kaya kung meron tayong kapatiran na nakikita natin na parang nagiging malamig sa salita ng Lord, ipanalangin natin siya na lumalim ang kanyang pananampalataya. Amen? Sabi nga sa 1 Corinthians 10:13, ano daw yun? Walang pagsubok na dumating sa buhay na sabi sa 1 Corinthians 10:13, sabi ko na lang po dito. Yan, sa Tagalog. Walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Subalit, tapat ang Diyos. Na hindi niya ipapalintulot na kayo'y tuksuhin nang higit sa inyong makakaya. Kundi, kalakip din ng tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayang tiisin. O kaya dito, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ang gagawin naman ng paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. So, dahil ginawa ng tao, kailangan umilag. Amen? Ang tukso, darating talaga yan. Diba? Sabi nga, hindi pinapahintulot ang isang bagay na hindi natin kaya. Pero kung alam natin na ito ay masama, tayo ay umiwas. Amen? Kahit sa trabaho. Ano man ang mga bagay na pinagagawa sa atin, alam natin na hindi yan maganda, taliwasin sa salita ng Diyos. No. Sa mag-aaral, ano ba yung mga ginagawa ng mga mag-aaral ngayon? Yung mga typical sa mga kabataan. Yung mga pagsama sa mga barkada na hindi nakakatulong sa paglago. Ano ba yung ginagawa sa kanila? Tara, kating tayo. Tara, bilyar tayo. Diba? Tara, ano, hindi ka ng pera sa mama mo, sabihin mo, may project tayo. Diba? Okay? Natututong magsinungaling dahil sa kaibigan. Diba? Ano pa? Sa mga business. Diba? Maraming mga ginagawa ang kaaway para mailis ang ating mailalim tayo sa salita ng Lord. Pero sabi nga sa 1 Corinthians 10:13, ilag. Resist. Hindi yung hihintayin mo si Lord na tanggalin sa'yo yun. Hindi. Iilag ka.
Kasi bibigyan ka ng kalakasan ng Diyos eh. Diba? I can do all things through Christ who strengthens me. So kapag meron kang pagsubok, kaya nga sinabi kaya mo yan eh, kasi nandiyan ang Diyos. Sabi nga sa salita na, tapat ang Diyos. Pero meron pa rin mga Kristiyano na ang kanilang pananampalataya ay hindi malalim. Kaya kapag dumating ang pagsubok, anong nangyayari? Nawawala. Tinatalikuran. Away mag-asawa. Pagka hindi nagkasundo, wala na. Hindi ko na kaya. Diba? Napakadaling sabihin na umalis. Kasi hindi siya malalim. Diba? Kaya minsan mahal, bakit kaya mo na, wag mo na parang tanongin, bakit kaya napakadaling sabihin ng tao ko na ayoko na? Dahil ang kanyang pananampalataya ay naitanim sa mga batuhan. Kaya ang gagawin na lang natin ay ipanalangin ang ating dapat nila. Hindi natin sila humusgahan, hindi natin sila sasabihin ng kung ano-ano, kundi ang ipanalangin sila. Amen. Dahil wala naman tayong magagawa eh. Kung napagsabihan nila tayo ng kanilang problema, salamat dahil pinagkatiwalaan nila tayo. Pero ang gagawin natin response ay ipanalangin sila. Amen. So yun po yung sa batuhan. Ang next po ay yung tinikal. Tinikal. Thorny soil. Sabi sa Matthew 13:7, lumaki ang mga tinik at sinakal ang mga iyon. Amen? Sabi, ano ba yung verse kanina pala nakalimutan kong bagitin? Ano yung verse 2 sa isa? John 15:1-2. Sabi dito, kapag shallow pala, mabilis malanta. At alam naman natin na ginagawa ng Diyos kapag ang isang sama niya ay hindi namumunga. Anong ginagawa? Pinuputol at pinahalis sa apoy. Hinalo sa apoy. Sabi dito, ay ito pala, pinuputol. Tapos, I am the true grapevine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit. And He prunes the branches that do bear fruit, so they will produce even more. Ayan. So, sinasabi, kapag hindi namumunga, pinuputol. Diba? So, huwag na natin hintayin putulin tayo ng Lord. Kaya, huwag tayong mamunga. Huwag natin ilagay ang salita ng Lord sa puso na ano po? Mabato. Na mabato. Kasi baka tayo tanggalin ng Lord. Nakakatakot yun. Amen? Diba? Ang alam ko pa nga, pag yan, sinusunog pa nga eh. Sinusunog yun, diba? Yung mga tuyo, di ba? Kaya talagang, hindi magandang mamunga o tumubo sa kanyang klase ng lupa. Kaya next po tayo. Sa next po naman, yan, tinigan. Sa tinigan naman, ito, nakapakinig. Nakaintindi. Lumalim. Pero, dahil sa mga worldly priorities, anong nangyari? Ano siya? Tumiwalag. Lumihis sa salita ng Diyos. Diba? Uso yan. Sabi nga nila, you only live once. Kaya, do whatever na makakapagpasaya sa'yo. Diba? Lagi yan. Yan yung mga kasinungalingan. Sa mga manginginom, shot ka, isang baso lang. Wala na, mamaya isang piece ka na. Diba?
Sabi, life is short. May mga ganun pa. Maging masaya ka. Samahan mo kami. O, manood tayo ng porn. Patatawarin naman tayo ng Lord eh. Di ba? Ganun palagi ang mga sinasabi ng mundo. Wala namang nakakakita sa'yo. Isa lang, inom ka lang. Di ba? Okay na to, nasa baka mo, ano tayo, bagong henerasyon na to. Pwede na akong magsuot ng kalahating tela. Di ba? Ito ang sayaw ngayon. Uso ngayon ng TikTok. Kaya sasayaw din ako ng ganito. Ganito na na. Di ba? Di ba? Sunod sa uso. Kaya talagang napaka-importante, lalo na sa mga kabataan ngayon na lumalaki pa lang, ang ira nila, technology, nakakatakot. Kasi, mas nauuna pa si YouTube na magturo sa kanya kaysa ituro natin ang salita ng Diyos. Kaya nakakatakot siya. Bakit? Kasi, ang bata, pag may pinapanood, tahimik. So, ang ina, huwag na kong content, manood ng YouTube. Hanggang sa scroll up. Wala na, napanood na kung ano yung mga kung ano nung napanood. Diba? Kaya, yung dalawang anak ko talagang, inaano ko sila. Ano yan, pinapanood ko sa YouTube? Ayan. Kasi hindi ko sila nakisulaybayan 24 hours. Diba? Pero syempre, bilang ina, nag-aalala ko sa ano ba pinapanood sa YouTube. Kasi syempre, yung anak ko, may mga nababanggit siyang salita na hindi naman namin sinasabi sa loob ng tahanan. Pero kanalaman ko, napapanood na pala sa YouTube. Diba? Kaya talaga, napaka-importante na gabayan natin yung ating mga anak, yung mga nakakabata. Kaya sabihin nila, ano ba yan? Matagal na yan, sinauna ka pa eh. Diba? Matagal na yan, ano ba lang? Wala na yan eh. Si Lola, KJ. Hindi po KJ yun. Responsibilidad po natin yun. Dahil yung mga batang yan, pinagkatiwala ng Diyos sa atin yan. Kaya responsibilidad natin na gabayan sila. I-train sila. Sabi nga, train the child the way he should go. Sabi sa Proverbs, and when he is old, he will not depart from it. Amen? Hindi yan sasabihin, bala ka sa buhay mo. Hindi. Yung batang yan, nasa bahay mo yan, kasi may tiwala ang Diyos na gagabayan mo yan. Kahit ako mo pa yan. Basta yan, nasa loob ng tahanan mo, ibig sabihin, may kalooban ng Diyos yun, may purpose. Bakit ang batang yan sinilang sa loob ng pamilya mo, sa circle ng family mo. Kaya huwag nating hayaan na kunin na lang sila basta-basta ng mundo. Amen? Kaya nga, di ba, napakahalaga natin, kanina nabanggit mo dun sa ilaw at asin, napakahalaga natin sa loob ng tahanan. Kahit isa ka lang, napakahalaga mo. Diba? Dahil ang Diyos na nananahan sa iyo ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya mahalaga ka sa loob ng tahanan mo. Amen? Ngayon, paano naman yung mga buto na tumubo sa titikan? Yan yung mga masyadong nag-aalala sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Naintindihan mo, God will provide. Diba? Cast all your cares upon Him. Naintindihan natin yun. Pero sa il, problema tayo. Diba? Kaya pag mga ganyan na, check mo, baka nasa tinikan ka na pala. Diba? Ano pa? RI mo yan, riches talaga yan. They desire riches. Ay, hindi po ako nakakapagsimba kasi may trabaho ako. Hindi ako nakakapagsimba kasi may kailangan akong tapusin report. Mag-focus tayo sa nagbigay ng trabaho natin. Huwag sa trabaho natin.
Kasi kung ang lagi mong dahilan is yung trabaho mo, baka magulat kayo isang araw kulit ng load yung trabaho mo. Huwag natin gawin dahilan ng ating pamilya kung bakit hindi tayo nakapagsimba dahil nakakatakot, baka kulit ng Lord ang ating pamilya. Diba? Huwag tayong mag-make ng excuse para lang pa-justify yung ginagawa natin outside. Dahil sa ikayong araw, ano pong ginawa natin? Nagpahinga. At yung itong araw na yan ay ginamit yan para sa Diyos. So kung yung 1 to 6 ay hindi mo siya ma-maximize, baka may problema ka. Evaluate mo. Baka sobrang ka sa cellphone. Diba? Baka kaya kulang ka sa tulog. Kasi, nanonood ka pa ng Netflix. Uso ngayon, di ba? Baka hindi mo matapos yung report mo. Kasi, magtrabaho ka, inuuna mo yung pakikipag-usap sa katrabaho mo. Di ba? Yeah, nagkipag-dismissan. Binigyan tayo ng 24 hours ng Lord dahil alam niya, batid niya, na ang 24 hours ay sapat. Amen? So, yung 24 hours na yan, nasa sa atin yan, paano mo yan i-manage. Ay, hindi ako nakapagpusan ng Bible kasi kasama ko yung boyfriend ko. Ako. Diba? Girlfriend ko. Kaibigan ko. Diba? We care so much sa labas. Diba? Kaya, anong nangyari? Hindi na mo ngayong pinikal. Sa loob, namunga siya, pero, namatay din yung bunga. Kasi nasakal siya ng mga alalahanin, pangangailangan ng mundo, ano ba tawag mo doon? Yung standard ng mundo. Diba? Masyado tayo nag-aalala na baka hindi tayo tanggapin nila. Di ba, ang sabi, do not conform. Sabi sa Romans 12, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you will be able to test and approve what God's will is. He is good, pleasing, and perfect will. Diba? Hindi talaga tayo narito para makiayon sa kanila. Hindi talaga tayo nandito para maging trending kasama nila. Nandito tayo kasi kailangan natin ipamalita ang salita ng Lord. At alam naman natin na pag nasa mundo, wala silang pakialam sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi ang sinasabi ng Biblia ay taliwas sa kanilang mga ginagawa. Diba? Bakit? Kasi masaya sila dun eh. Pero tayo, hindi man tayo akma sa standard nila, pero alam natin na magiging masaya tayo in the future. Amen? Kasi meron tayong buhay na walang hanggan. Amen? Pero syempre, sabi sa Matthew 28, ano po? Kailangan pa rin natin siyang i-share. Kailangan pa rin natin siyang ihasik ang salita ng Diyos. Bakit po? Kasi sa paghahasik mo, 10 tao, ako naniniwala may isa dyan makakatanggap sa Diyos. Amen? Kahit 20 na tao yan, meron dyan 2, 3, 4 na makakakilala sa Diyos. Amen? Baka kasi tayo, gusto natin yung result 100% kagad. Hindi po yung ganon. Kapag naghasik ka, 1, 2, diba? Sa 100 na nakakilala. At milyon-milyong anghel na ang nagbiriyan. Amen? Kaya, sabi sa 1 John 2:6, those who say they live in God should live their lives as Jesus did. Amen?
So kung ito sinasabi mong Kristiyano ka, mamuhay ka ayon sa salita ng Diyos. Mamuhay ka katulad ni Jesucristo. Diba? At hindi siya ganun kadali. Diba? Madali siyang sabihin, pero hindi siya ganun kadali. Kaya nga, lagi tayong manalangin ng manalangin, ng manalangin, ng manalangin. Kasi hindi natin kaya yan. Amen? Maaaring tayong mga, matatanda ba, may edad na, youth, may mga edad na, naunawaan natin yan, pero yung mga kabataan, di ba? Siyempre, gusto pa rin nila marami silang kaibigan, marami silang makasama, tanggap sila ng mundo, yun ang gusto nila. Pero tayo, bilang mga mga elders, yun na lang, para magandang makita. Kailangan natin silang sabihan at gabayan. Sayang naman kasi, di ba? Andiyan na sila eh. Nagkaugat na sila. Pagpabunga na sila eh. Kaso nga lang, anihila lang sila ng mundo. Kahit tayo, pabunga na tayo eh. Ito na tayo, yan na, malapit na, lalabas na oh. Pero nang dahil sa mundo, nagpanila tayo. Sige, ano ba yung mga typical addictions? Yung mga, inom, sigarilyo, pang-stick lang, walang makakita sa inyo. Saan pa Sora? Takes one time to be a liar. Takes one drink to be a drunkard. Takes one time to become a murderer. Diba? It only takes one. So kapag kunyari sinabi ng mga katrabaho natin, sis, inom! Ibig na, masaya dito. Oh, sis, may chika ko sa'yo. Opo. Hindi. Pag sinabi na inom, layo. Diba? Yun, sobrang pakikisama. Diba? Ano bang sabi? Ano yun? Kape? Pwede naman yung kape yun eh. Diba? Pero make sure na habang nagkakape kayo, ang pinag-uusapan nyo ay salita ng Diyos. Amen? Oo. Meron kasi sa labas, nag-iinom, pero ang pinag-uusapan, buhay ng ibang tao. Wag ganon. Diba? Ang pag-usapan natin ay salita ng Lord. Ano kaya ang magandang gawin ko sa church? Ayaw natin matatapos yung building na ginagawa natin. Nga pala, target po pala namin, bago sana matapos yung year na to, mapagawa na natin yan. Kung hindi man tayo makahingi ng tulong sa posisyon, kayang i-produce ng Lord sa mga makita natin. Nag-iisip nga kami na baka magkaroling kami, pandagdag, yung mga ganong project. Kasi, syempre sayang naman, no? Ilang amount na lang yung need natin para masimulan na. Mahirap naman na magsimula tayo kasi hindi natin tatapusin. Sayang naman. Kaya talagang, ano ko na lang din, announcement ko na lang din, kung kayo po ay hinihingi po ng Lord. Ayan. Let's continue po. Ayan. Target po natin before end ng year na to. Ayan po. Bago maikasal, yung mga ikakasal ngayong taon. Oo, mauna munang maigawa. Di ba po? Pero yun nga po. So, balik po tayo. Kung tayo ay sinasabi natin na tayo ay kaisa ng Diyos, tayo ay mamuhay sa standard ng salita niya, hindi sa standard ng mundo. Next po, ito po yung syempre magandang at gusto ng lahat. Mabuting lupa. Good soil. Matthew 13:8. Ang iba'y nahulog sa mabuting lupa, namunga ang iba ay tig-100, ang iba ay 60, ang iba ay 30. Ang mabuting lupa, they listen, they understand. Diba? They walk the talk.
Yung faith and relationship nila to God, it deepens and it strengthens. Amen? Yung fruit nila nag-multiply. Ano po ba yung sinasabing fruit? Maraming klase ng fruit. Pwede mo sabihin na nagkaroon ka ng kasama dito, na nagkaroon ka ng mga dalawa, tatlong kasama. Pero spiritually, ano na yung mga prutas? Love, joy, peace, patience, kindness. Pag yung fruit of the Holy Spirit namumunga na sa iyo yan. Yan. Pwede mo lang sabihin na nasa mabuting lupa ka. Pero kung ikaw ay magagalitin, siyempre, ang sabi mo, nasa fruit of the Holy Spirit ba ang magagalitin? Wala. Wala. Diba po? Diba po? Kaya, tama naman po, may simple nature tayo nasa mundo. Kaya talagang dapat araw-araw tayo nagkakabago sa Diyos. Sabi dito, James 1:2-4. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be matured and complete, not lacking anything. Napakaganda ng mabuting lupa, pero hindi po yung nagiging mabuting lupa kung hindi yan i-cultivate. Katulad po dun sa pangalawang soil, pinaarawan din yan. So, ibig sabihin, na-test din yan ng problema. Amen? Dumaan din po yan, diniligan po yan ng salita ng Diyos. Amen? Ano pa? Ano pang ginagawa sa mga lupa? Matyaga, pina-fertilize. Di ba po? Ng mga panalangin. Amen? Hindi madaling maging mabuting lupa. Pero yan, ang gusto ng Diyos sa atin. Ang maging mabuting lupa tayo. Kaya kagaya nga ng isang mabuting lupa, dumadaan din yan sa mga persecution, trials, marami yan. Hindi tayo exempted doon. Diba? Sabi sa John 16:33, I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome. Diba? Napagtagumpayan na ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ang lahat ng bagay. Kaya, wala na tayo dapat naging alalahanin. Sabi, paulit-ulit sinabi sa Bible, present your request in prayer. Diba? Cast your cares upon Him. Walang makakadagdag ng isang minuto sa kanyang buhay sa pag-aalala. Diba? Kaya nga napaka-importante ng kanyang salita. Kaya sabi sa Joshua 1:8, meditate my word day and night. Amen. Ang ganda ng verse na yun, ulitin natin. Joshua 1:8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbulay-bulayin araw at gabi, upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong paghihinhawanin ang iyong lakad at magtatamo ka ng katagumpayan. Diba? Kasi kapag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, alam natin na kasama natin siya, hindi niya tayo ibigyan ng mga pagsubok na higit pa sa atin. Anong ibig sabihin nun? Magiging matagumpay tayo. Kaya nga doon, sinasabi nila, bakit kaya yan? Parang laging walang problema. Siguro mayaman yan. Diba? Parang hindi ka nag-iisip ng problema. Siguro marami kang pera. Hindi. Kasi mayaman ang Diyos. Diba?
yung mga bagay na pinoproblema mo ngayon, kung tungkol man yan sa pera, kayang-kayang i-provide ng Lord yan sa oras niya. Ang manilang kasi sa tao, kaya nagkakaroon ng problema. Binibigyan natin ng kanin. Binibigyan natin ng oras. Ang Lord. Sabi niya, my ways are higher than your ways. And my thoughts are higher than your thoughts. Huwag natin bigyan ng Diyos ng, Lord, bukas na. Lord, dapat bukas meron na. No? Hindi huwag tayo magmadali. Diba? Alam ng Diyos kung kailan niya ibibigay yung pangangailangan mo. Pero ang tanong, paano po ba tayo? Pagkatapos natin mag-pray, okay na, si Lord na bahala ng lahat. Hindi po ganun yun. Magpatuloy ka sa panalangin sa Kanya. Magpatuloy ka sa paghayag ng salita niya. Isa kasi yung paghayag ng salita niya, kasi may problema ako eh. Hindi po yung gano'n. Ano siya? Kaparaanan ng kaaway para hindi ihayag ang kanyang salita. Yan pala ang kailangan mo, problema. Sige, dadaanin niya ko problema sa iyo. Lalo kang bibigyan ng problema. Diba? Kaya, tayo po, ano man ang pinakaharap natin, katulad ni Pablo, magpatuloy tayo. Sabi sa conclusion po natin, yeah. So, ayan. Ilikap ko lang po. Ate, bago yun. Yung seed, sa roadside soil, it spoiled the seed. Yung buto sa batuhan, it spoiled the root. Diba? And then, yung buto na nasa tinikan, it spoiled the fruit. Pero ang buto na na naitanim sa mabuting lupa, it has a brighter future. Kaya talagang napaka-importante na from time to time, let us always check our hearts. Let us evaluate ourselves. Kamusta ba tayo bilang mga Kristiyano? Hindi lang po kayo, maging ako. Kasi syempre, sabi nga, lahat tayo dumadaan sa kapagsuluhan. Iba-iba nga lang. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin, ay hindi, mas mabigat ang problema ko. Ay hindi, mas mabigat yung akin. Ay hindi, walang bibigat sa problema ko. Hindi mo tayo mabigatan ng problema dito. Wala sa bola ko yun. Hindi mo tayo yung problema na kinakaharap ng kapatiran mo, maaaring para sa iyo ay madali, pero sa kanya napakahirap mo. Dahil alam ng Lord kung ano yung kakayanan natin. Kaya, huwag tayo natin sasambay, huwag natin babanggitin na, parang lang yan. Ako nga, ganito, ako nga, ganyan. Hindi po lagi tungkol sa atin. Diba? Huwag natin i-invalidate yung problema ng kapatiran natin. Kaya tayo po, kapag may lumapit sa atin at yun ang problema niya, pakinggan natin siya. Bigyan natin siya ng kung ano yung testimony mo. Nung nangyari sa amin ng ganito. Pero, huwag natin sabihin na, ako nga, nakaya ko, ikaw pa. Hindi po ganun. Hindi po pwedeng sabihin na, porket kaya mo, kaya na. Magkaiba po kayo ng pinagdaanan. Magkaiba po kayo ng sitwasyon. Maaaring tulad, pero syempre, magkaiba kayo ng pagkatao, magkaiba kayo ng emosyon, magkaiba tayo ng, magkaiba tayo ng status, magkaiba tayo ng, ng kakayanan nito. Kaya, napaka-importante na ang mga magkakapatiran ay nagpapalanginan. Amen? Kaya, kasama na rin po sa message ko, prayer meeting po, every Friday. Ayan. Ipanalangin natin ang bawat isa. Kung sino man po ang kapatiran natin na wala ngayon, maaaring meron silang pinagdadaanan, ipanalangin natin sila. Yung mga kapatiran natin dati na wala ngayon, ipanalangin natin sila na muli silang manumbalik. Amen? Yun po yung pinakamagandang bagay na pwede natin ibigay sa kanila.
Amen? Kaya talagang bilang mga magkakapatiran, magkaroon tayo ng concern sa ating mga kapatid. Kamusta ka na? Ako, nag-message ako minsan kay Sister Juanita. Nag-message din ako sa ibang mga kapatiran. Kaya huwag po kayo magugulat kung bigla po ako nag-chat sa inyo. Kamusta na kayo? Baka po may mga prayer request po kayo. Mga ganun po. Ayan po, ipanalangin natin na ng sama-sama. Huwag po tayong mahiya. Naalala ko po, nung nagbabible study po kami sa Tricyclilan, dito po sa Toda. Meron po doon, kasama po namin nung isang araw yung, dalawa po kasi yung church eh. Amazing Grace, yung JIL. So, minsan po kami na-share, minsan yung taga-JIL. Sabi nung isang, ito tricycle, sabi niya, ate, magaling na yung kapatid ko, salamat sa panalangin. O kaya kayo, may mga panalangin kayo, sabi niyo sa kanila, pagkipay nila, Oo, nakakatotoo yung panalangin. Di ba? Kaya huwag tayong mananawa na kaihaya ng salita ng Diyos at ipanalangin ang ating mga kapatiran. Kung yung bagong mananampalataya, ganun nga yung response niya. How much more tayo na matatagal na? Di ba? Matatagal sa salita ng Diyos. Kaya, ate, next po. Yan. Conclusion po natin, Matthew 13 verse 9. Whoever has ears, let them hear. Tayo po ba yung mga tenga? Amen? Sino walang tenga? Lahat po may tenga, di ba po? Sabi sa Hebrews 12:1-3, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let go of everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance. With perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. Amen. Napakaganda po nung Hebrews 12:1-3. It's about perseverance. Talagang in-emphasize dyan ni Pablo yung ginawa ni Jesus sa cross. Diba? Kaya talagang sinabi rin dito na alisin mo, throw off everything that hinders. Lahat ng mga humahadlang sa'yo para lumago ka. Katulad ng tinik, alisin mo. Huwag mo hayaan na tumubo ka sa bato, sa mga batuhan, kasi hindi ka lalalim. Pero again, perseverance. Hindi siya madali. Walang madali. Walang shortcut. Papuntang langit. Laging walang madali. Pero ang ipapakita na sa'yo maganda, madali, masaya, diba? Pero lahat yung temporary. Kasi ang pinapakita ng Diyos sa atin, mahirap man, pero sigurado, eternal. Eternity. Kaya, huwag tayong manghihinawa. Ano man ang problema natin sa umagang ito, huwag mong hayaan na maging dahilan yan. Para pumalikod ka sa Lord. Ano man ang mga iniisip mo ngayon, huwag mong palaguin yan. Kundi palitan mo yan ng salita ng Diyos. Mag-worship ka sa Lord. Diba? Mag-worship ka. Meron kang sakit? Mag-pray ka. Pwede kang mag-ask. Ipag-pray mo ko. Pero lagi mo tatandaan, yung ugat mo, alagaan mo yan. Yung root mo, yung faith mo sa Lord. And again, sabi sa Romans 10:17, faith comes from
Hearing. Amen. Kaya, huwag tayong manawa sa mga ganitong gawain. Kasi, sa mga ganitong gawain, nakakatulong to. Para paano? Ma-remind tayo. Ano pang meron sa ganitong gawain? Kasi minsan nakakalimot na tayo eh. Kahit din ako, minsan parang nanginina. Pero sa tulong ng mga ganitong gawain, nare-remind ako, nare-refresh ako na, Lord, totoo nga. Namumroblema ako, pero minsan ang ipapakita ng Lord sa'yo, pagkatapos ito, merong mga nagkakalito. Di ba parang, Lord, salamat sa prayer, salamat sa answer prayer. Pinakita mo sa akin na may mas higit pang may problema ka sa akin. Di ba? Napagod sa trabaho, pero hindi mo alam na yung trabaho mo ngayon, pinapanalangin ng ibang tao. Di ba? Naiinis ka sa bahay mo, pero hindi mo alam na yung bahay mo, pinapanalangin ng ibang tao. Di ba? Kaya malaking tulong po yung mga ganitong gawain, yung mga, Bible study, evangelism, malaking tulong po yan. Hindi lang po sa akin, sa ating lahat. Tingnan po. Sa radyo, 702 DCES na yan po kasi. Pero kung ngayon po, may iba po kayong pinakikinggan na alam nyo makakatulong sa Live TV. Makakatulong sa inyo spiritually. By all means po, pakinggan natin yan. Ano pa po? Di ba po? Kaya, napaka-importante ng mga ganitong gawain. So, ayun lang po, yung ko sa parable of the sower. Tayo po lahat ay manalangin. Hallelujah, Jesus, O God, we glorify you. You're worthy to be praised, O Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, O God. You are the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Panginoong Jesus, maraming salamat po, God, sa mga salita mo na ibinigay sa umanong ito. Patig namin, Panginoon, na ang mga salitang ito, God, ay kaloob mo sa amin upang maging kalakasan namin sa darating na isang linggo. Lord, salamat sa mga kapagsubukan na aming nararanasan dahil alam namin, Panginoon, na kasama ka namin, O God. Alam namin, Panginoon, na hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pababayaan, O God. At alam namin, Panginoon, na ikaw ay tapat sa iyong mga salita. Kaya, Lord, salamat sa mga nararanasan namin sa umagang ito. At salamat din po, Panginoon, sa mga panalangin, Lord God, na iyong tinugon. Salamat, Panginoong Jesus, dahil alam namin na lahat ng bagay na meron kami ay galing sa iyo lamang, Lord God. Salamat, Panginoong Jesus, sa mabuting balita, Panginoon, at patuloy na ibinibigay mo sa amin, Lord God. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na maihayag ito, Panginoon. Tulungan mo kami na ihasik ito, Panginoon, sa lahat ng tao, Panginoon, kagaya ng iyong utos sa amin, Lord God. Lord Jesus, O God, continue, Panginoon, na hakipunin mo ang aming mga puso, O God. Lord Jesus, tulungan mo kami, Panginoon, na i-resist, O God, ang gawa ng kaaway, Panginoon. Dahil, Lord, hindi namin to kaya ng aming lakas lamang. Kundi, Lord, kailangan namin, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon. Lord, sabi mo nga sa iyong salita, we can do all things through you, O God. And Lord, naniniwala kami na sa umagang ito, lahat ng bagay na meron kami, Panginoon, O God, lahat ng bagay na pinapagawa mo sa amin, O God, ay magagawa namin sa pamamagitan ng lakas na nagmumula sa iyo lamang, O God. Lord, wala kami ibang nais, Panginoon, O God, kundi ang mapurihan ka sa Espiritu at katotohanan, O God. Kaya, Lord, kami ay patuloy na nagpapasalamat, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon, na aming kalakasan. Salamat, Panginoon, O God, sa mga tao, Panginoon, na nakakarinig, Panginoon, at nakakaunawa. Salamat, Panginoon, sa mga ginagamit mo na nagsasalita sa mga pastor, sa mga preachers, O God, sa iba't ibang churches, O God, sa iba't ibang churches ng Amazing Grace, sa iba't ibang Christian churches, O God, na ibinabalita, Panginoon Jesus, ang iyong mabuting salita, Panginoon, ang iyong pangalan, Panginoon Jesus, O God. Lord, continue to bind us in one spirit
and one love. And Lord, continue to unite all your branches, O God. Hallelujah. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na sa mga panahon na ito, O God, ay patuloy na matanggihan, O God, ang ayon ng mundo, O God. The Lord, kagaya nga po sa iyong sinabi, Panginoon, O God, hindi namin to kaya. It's not, hindi namin to kaya, Panginoon. Hallelujah. 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 Kaya Lord, samahan mo kami, Panginoon Jesus. Muli sa umagang ito, O God, hindi kami magsasawang magpasalamat, O God, dahil napakaganda ng iyong mga sinabi sa umagang ito. Even I, O God, Lord, na-remind ako, Panginoon, ng mga dapat kong gawin, O God. Kaya Lord, maraming salamat po, O God. Lord, sa umagang ito, wala kaming ibang gagawin, kundi ang pasalamatan ka. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.